Sa nakaraang episode, si Dolan ay isang sinaunang dragon na napaslang ng isang bayani, dahil dito ay nagulat siya at di makapaniwala na nangyari sa kanya ang bagay na ito dahil alam niyang siya ay isang malakas at di natitinag na dragon, pero subalit bago siya mamatay ay humingi siya ng pabor na dalhin sa underworld ang kanyang katawan para makapagpahinga na. Pero sa kalaunan ay nagulat na lang siya na bigla na lamang siyang nabuhay bilang isang tao. Namuhay siya sa isang nayon at nagkaroon pa ng kakayahang katumbas ng lakas ng isang dragon, dahil dito sa katagalan ay mas lalo pang lumalakas ang kanyang kakayahan. At sa pagpapatuloy, pagkatapos ay pumasok sa silid ang director na si Olivia na masiglang binati si Dolan sa kanilang muling pagkikita. Pinasalamatan din ni Olivia si Dolan sa kanyang tulong subalit nang tanungin ni Christina kung ano ang ginagawa ng kanyang guro doon, isiniwalat ng direktor ang kanyang pinagmulan bilang isang elf na isinilang sa nayon na iyon. Bagamat matagal na siyang umalis sa kagubatan upang manirahan sa lungsod at matapos ang lahat ng nangyari, hindi niya naiwasan na bumalik upang alagaan ang kanyang mga kababayan, dahil magkakakilala na silang lahat at naging mas madali ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na hindi nila balak maghintay ng 3 araw tulad ng gustong mangyari ni George. Mas mainam na kinabukasan pa lamang ay gamitin na ang lahat ng may kakayahang lumaban upang direktang susugurin ang portal, na pinagmumulan ng maraming demonyo. Ipinaliwanag rin niya na ang presensya ng mga demonyo sa mundo ay posible lamang dahil sa enerhiya ng portal na iyon. Kapag nawala ang portal at mawawala rin ang mga demonyo, si Plug sa kanyang bahagi ay nais din agad tapusin ang portal dahil ito ang pinakapraktikal na solusyon. Alam ni Dolan na ito rin ang pinakamadaling paraan kaya't nagdesisyon ang kanyang grupo na sumali sa laban bilang suporta, gayunpaman ay sinabi ng pinuno ng nayon na hindi na tama para sa kanila na humingi ng tulong mula sa mga dayo matapos ang lahat ng naitulong ng mga ito. Itinuring ni Plug ang pahayag na ito bilang insulto dahil hindi naman sila mahina upang hindi kayanin ang misyon, kung talagang kailangan na mas nararapat na sila ay tawagin bilang suporta kaysa maghintay sa gilid. Sa huli ay kapwa si Plug at ang pinuno ng nayon ay nagdesisyong humingi ng tulong sa mga dayo, sapagkat mas mahalaga ang kaligtasan ng kanilang kagubatan kaysa sa sariling pride. Sinabi rin ni Olivia na humingi na siya ng tulong mula sa kaharian ngunit inaasahan na matatagalan pa bago dumating ang mga mandirigma. Sa kabila nito ay tiniyak niya na may darating na malaking grupo ng mga mandirigma bilang suporta. Naging mas excited si Dolan matapos makita kung gaano kahirap para sa kanila na tanggapin ang tulong ng iba. Nais lamang niya muling makatulong laban sa mga demonyo at sa kabilang dako ay galit na galit ang mga demonyo sa pagkatalo ng ilan sa kanila, na nauwi sa pagsira nila sa sarili nilang mga sundalo dala ng matinding galit. Pinakiusapan sila ni Jenna na itigil ito at dahil ang mga sundalong iyon ay hindi madaling palitan, gayunpaman hindi ito iniinda ng kanilang pinuno na sinabing wala naman itong magagawa laban sa malalakas nilang mga kaaway. Naalala niya ang laban niya sa Batang Lamia na may matibay na kaliskis na isang bagay na hindi karaniwan sa ganoong edad. Kahit ang kanilang pinuno ay may kaunting respeto para sa kakaibang lakas ng batang iyon at si Dolan, na matagal nang hindi nakakaranas ng laban-laban sa isang malakas na nilalang ay nanatiling determinado. Ngunit hindi nito napatahimik ang ibang mga demonyo na patuloy na nagsasayang ng kanilang mga sundalo. Si George naman ay nais na lamang hintayin ang pagdating ng 3 araw upang makaranas ng isang makabuluhang labanan. Naalala ng leader ang kanyang kabataan noong siya ay bahagi pa ng hukbo ni Ards at ito ang Diyos ng digmaan noong panahon niya at matapos ang maraming laban, pinalad silang makatanggap ng tulong mula kay Myrael ang kanilang Diyosa na nagpadala ng isang makapangyarihang dragon. Ang dragon na iyon ay naghasik ng takot at nagwasak sa mga demonyo ng walang kahirap-hirap. Ang pangalan nito ay sapat na upang magdala ng takot at ngayon ay binigyan muli si George ng pagkakataong makita ang ganoong uri ng lakas, ngunit sa anyo ng isang karaniwang tao. Para sa kanya ang laban na ito ay hindi lamang karaniwan kundi isang muling pagsilang ng kanyang dating hangarin, ang maabot ang kadakilaan ng isang celestial na nilalang at samantala sa kalaliman ng gabi. Pumunta si Dolan upang kausapin si Theodora at bagamat sinabi ng babae na masama ang kanyang pakiramdam at maaaring atakehin siya. Tiniyak ni Dolan na nais lamang niyang makipag-usap tungkol sa nalalapit nilang laban kinabukasan at ang kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Mali ang pagkaunawa ni Theodora at iniisip niyang tinutukoy ni Dolan na hindi siya sapat para sa laban. Gayunpaman ay lumapit si Dolan sa kanya ng mahinahon at napansin ang mga sugat ni Theodora.
hindi lang sa ibabaw kundi ang mas malalalim na pinsala na dulot ng bulaklak na Rafflesia. Nais lamang ni Dolan na tingnan ang mga ito ng mas maigi at nang mapansin niya ang pinsala ay labis siyang humanga na nakakagalaw pa si Theodore sa ganoong kalagayan. Wala nang ibang magawa si Dolan kundi gamutin ito gamit ang kanyang enerhiya ng buhay at epektibo itong gumana. Dahil dito ay nag-isip si Theodore kung si Dolan ba talaga ay isang ordinaryong tao. Ngunit nilinaw ni Dolan na nais niyang tretuhin bilang isa at matapos siyang gamutin ay tinanong pa ni Dolan kung bakit umiiyak si Theodora. Ipinaliwanag ni Theodora na ito ay dahil sa bulaklak ng kabilang buhay na pumatay sa maraming inosenteng espiritu na walang ginawang masama. Ang kamatayan ng mga inosente ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso, kaya't nais niyang makamit ang mabilis na paghihiganti para sa kanilang mga kaluluwa. Sa puntong ito nag-alok si Dolan ng tulong upang makamit ang layunin ni Theodora at sa kabutihang loob na ito, nagpasalamat si Theodore sa paggamot na ibinigay ni Dolan at masaya siyang hindi niya ito sinaktan noong una nilang pagkikita. Matapos nito ay bumalik si Dolan sa grupo kung saan hinihintay siya ng mga babae para kumain, dahil sa nalalapit na malaking laban kinabukasan ay naghanda sila ng masaganang pagkain. Habang masarap ang pagkain ay nalaman nilang si Christina ay mabilis na naubos ang kanyang bahagi. Napatanong si Selena kung paano nagawa ni Christina na panatilihin ang kanyang napakagandang pangangatawan. Ipinaliwanag ni Christina na ito ay dahil sa kanyang mahusay na genetics at walang tigil na pag-eehersisyo at sinabi niya na maaaring makamit ng iba ang ganitong katawan kung susundan nila ang kanyang routine. Gayunpaman ay inamin ni Selena na naiinggit siya sa pagiging perpekto ng hugis ng katawan ni Christina na maliit sa baba, ngunit malaki sa taas at ang elf ay nagbiro pa na humiling ng kaunting swerte mula kay Christina dahil pakiramdam niya ay normal lang ang kanyang katawan, habang nag-uusap ang mga babae tungkol sa kanilang katawan sa harapan ni Dolan at naramdaman nito na parang siya ang napag-uusapan. Bagamat hindi niya iniisip ang anumang bastos at inamin niya sa sarili na maganda si Fio at walang dapat kainggitan at sa huli, nag-alok si Selena na siya ang maghuhugas ng plato ni Dolan at sa isang iglap ay napansin ni Dolan na may kakaiba kay Selena at dahil dito, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at hinanap ito. Nang hindi niya ito makita sa kanyang duyan ay nagpunta siya upang hanapin ito at natagpuan niya itong nakatingin sa buwan mag-isa. Walang sino man sa paligid at mukhang hindi siya makatulog ng maayos at niyayakap na lamang ang kanyang stuffed toy bilang emosyonal na suporta. Sinabi ni Selena na ang bahaging ito ng kagubatan ay bago sa kanya at maaaring ito ang kanyang paborito. Napupuno siya ng enerhiya sa tuwing tinitingnan niya ang tanawin ito na talagang napakaganda at walang alinlangan. Ang tanawin mula sa bahay ng nayon ng mga elf ay mystical lalo na sa ilalim ng liwanag ng buwan at alam ni Dolan na posible lamang ito dahil walang teknolohiya sa lugar. Ang kagandahan ng kalikasan ay hindi natatabunan ng ilaw o mga imbensyon ng tao. Ang tahimik na kapaligiran ay napakalawak at maririnig ni Selena ang mga tunog kahit ilang metro ang layo. At si Dolan ay kitang-kita na ang mga panday ay nagigising pa at abala sa paghahanda para sa laban kinabukasan at sinabi ni Selena na ang lahat ng ito ay kamangha-mangha, ngunit naging seryoso si Dolan at ipinaliwanag na baka ito ay dahil naiintindihan niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Naupo siya sa tabi ni Selena at sa parehong distansya ay sumang-ayon na talagang maganda ang tanawin ng buwan mula sa kanilang kinaroroonan. Naalala ni Dolan ang kanilang unang pagkikita at ang kamakailang usapan, at ipinaliwanag niya na hindi siya manhid tulad ng iniisip ng iba. Nalilito si Selena sa kanyang sinabi kaya't ipinaliwanag ni Dolan na napansin niya ang nerbiyos nito mula nang dumating sila sa nayon matapos ang laban, baka nga kasalanan niya dahil isinama niya si Selena na isang batang hindi ganap na bihasa sa labanan sa lugar na hindi naman niya tahanan, ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay binanggit ni Selena na mali ang iniisip ni Dolan. Hindi takot ang kanyang nararamdaman kundi isang bagay na mas malalim pa at habang nagising si Christina dahil sa kanilang pag-uusap, inamin ni Selena na kaya niyang patayin ang demonyo noong laban kung gugustuhin niya at alam niyang kaya niyang gawin ito kung pinisil pa niya ng kaunti, ngunit kahit alam niya ito ay hindi niya nagawa. Naparalisa siya ng takot kahit na alam niyang nasa panganib ang kanilang buhay at ang nayon ay para sa kanya at isang kahihiyan ito bilang isang Lamia. Pinapangako niyang babaguhin ang sarili upang magawa ang inaasahan ng iba sa kanya at sinang-ayunan ito ni Dolan ngunit sinabi rin niya na naiiba si Selena sa ibang Lamia. Ang mga Lamia ay kilalang malamig at walang emosyon ngunit si Selena ay maaaring ang natatanging exception, simula nang makilala niya ito at maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari na tulad ng pagtanggap sa kanya ng nayon ng mga elf at dahil dito,
Sinabi ni Dolan na hindi na kailangang magbago pa si Selena at mas gusto niya ito sa kung paano siya ngayon at may mapagmahal na puso at mabuting kaluluwa. Walang iba pa ang nagawa ni Dolan kundi bigyan si Selena ng isang espesyal na regalo na isang mahiwagang kwintas, mas higit pa ito sa isang ordinaryong alahas, gawa ito sa isang sikreto at espesyal na material mula kay Dolan na magpapanatili sa kanyang kaligtasan. Lalo na sa nalalapit nilang laban kinabukasan ay makakatulong ito upang mabawasan ang takot na nararamdaman ni Selena at ng mga sandaling iyon, dumating si Christy na dala ang ilang kumot upang painitan sila dahil malamig ang gabi at gusto rin niyang makita ang napakagandang tanawin mula sa bahay. Kaya't inimbitahan siya ni Dolan at Selena na sumama upang masilayan ang kagandahan ng kalikasan. Habang tinitingnan ang tanawin ay inisip ni Christina na sana ay wala silang masyadong mahirap na pagdadaanan bukas upang magkaroon pa ng maraming ganitong magagandang sandali. Samantala ay nagising sa bagong determinasyon si Selena at nais na niyang itigil ang pagdududa sa kanyang mga aksyon at tulungan sina Gio, Theo, Mer at lahat ng naninirahan sa nayon at lubos itong nirerespeto ni Christina, na nangakong puputulan ang lahat ng kasamaan upang walang ibang magdusa dahil sa kanya. Sa paglipas ng oras si Selena ang unang natulog upang maghanda para sa laban, ngunit si Christina ay nagpaiwan upang magtanong kay Dolan tungkol sa isang superhuman na bagamat naalala ni Dolan ang isang bagay tungkol dito, itinanggi niyang alam niya ito para sa kaligtasan ng lahat at di na nagtanong pa si Christina at mabilis na lumipas ang oras. Dumating ang seremonya ng tapang ni Dayo, kinabukasan kung saan ipinapaalala niya sa lahat ang mga hirap at sakripisyong naranasan ng bawat nilalang sa kagubatan dahil sa mga demonyo. Sinabi niyang kailangang maging matatag ang lahat at magpatuloy sa laban upang ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang layunin ng grupo ay ang portal at ang pangunahing pintuan nito at ang tatlong karagdagang suporta at ayon sa plano ni Olivia na ipinaliwanag noong gabi, ang grupo ni Gio ang nanguna sa paggalugad upang makalapit sa portal at sirain ito. Napakahalaga ng tagumpay ng planong ito dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng nilalang sa kagubatan na kabilang ang mga hayop, insekto at tao. Bago sila umalis ay nagbigay ng huling mensahe ng swerte ang direktora sa lahat ng mandirigma, nang makarating ang grupo sa pinakamalapit na lugar sa portal at doon ay nagdesisyon si Selena na humiwalay sa grupo upang protektahan ang squad ni Dayo. Alam niyang ang mga nasa unahan ang pinakamahaharap sa panganib, kaya't buong puso niyang tinanggap ang tungkulin. Sa kanyang pangakong hindi na magdadalawang isip at binigyan siya ni Dolan ng pahintulot na kumilos ng buong tapang, hawak ang regalo ni Dolan at humanda si Selena upang harapin ang sinumang haadlang sa kanila, alang-alang sa kaligtasan ng kagubatan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.